Yun. Pakilala lang ako. Ako nga pala si Crypto1. Na-mentoran ako ni Mentor Medj last year. Parang June. Yun. Siya yung mentor ko. So, 2020, since 2021, nag-trade na ako. Hindi, actually, Axie days pa. Parang sort of kwentuhan lang tayo habang nag-chart. Parang ma-feel nyo na may kausap tayo dito. Medyo boring talaga yung market eh. Ayun. Tapos, intraday ako. Usually, average ko na trade mga 1 to 2 trades a day. Tapos, currently full-time ako ngayon na trader since April. Pwede tayo mag-ano Q&A Okay, Maya. Sabi lang naman ni Mentor Medj, ipakita ko lang yung setup ko. Kung paano ako naghahanap ng coin, nag-chart, nag-check ng grade day setup, tapos yung bread and butter ko. So, simulan ko lagi kay Bitcoin. Ganun lang din naman kung paano sila mag-chart yung iba. So, nagsisimula ako sa elder time frame, weekly. Kasi i-check ko lang yung overall view niya. So, kung ma-check nyo dito, uptrend siya. Pero, nung nakita ko siya dito, meron siyang weakening na talaga si weekly. So, para sa akin, gusto ko muna siya mag-reset. So, gagawin ko, pure naked charting muna. Kunin natin yung dito sa baba. Check natin kung saan siya aabot. So, sa akin, mas valid to. Yan. So, 1, 2. Gusto ko muna dumapo sa naman lang dito. Pwede kayo magsalita, sir, mama, kung meron kayong question. Yan. So, weekly yan. Tapos, meron ako nakita kasi dito. Ano naka-on mic kayo, ma'am? Sorry. Yan. Tapos, sorry. Ayan. So, check yung weekly. Meron akong support, tapos support. So, ito kasi crucial stage yung ngayon So, check ko lang yung 1 day. Kung ma-check nyo dito, meron siya dito sinusupport ngayon. Pero para sa akin, humihina na tong support na to So, ang worst case talaga na pwede niyang puntahan dito. Pero masyado nang super bearish pag doon pupunta. Kasi weekly basis yung kinuha natin, diba? So, para sa akin, itong support na to, hidog na siya for breakdown. Medyo bearish ako ngayon Kasi, kung i-check natin, meron siyang M pattern. Double top kung tutusin. Tapos, support niya ng all-time high na binasag, which is ito. So, ganun lang ako mag-digest. Iniintindi ko lang yung story nung pinaka-chart. So, ayusin ko lang to. Pwedeng dito na lang. Kasi wala namang to the left na iba. So, ito yung support niya sa akin ni Bitcoin. Ngayon, yan. So, may wiggle room pa ako dito na pwede niyang puntahan. Worst case nga yun. Kasi weekly basis. Ngayon, i-check natin kung saan ba siya next na if ever na mag-breakdown siya, saan yung una niyang pupuntahan? So, syempre, meron pa siyang mas immediate. So, kung dito, check natin. Yan. Ito yung, pwede niyang baksakan muna na refine lang natin. Yan. Tapos, check natin through feed. Mag-consult tayo sa feed kung okay. So, dito, 382. Kung i-check kasi natin to, okay naman yung 382. Pero, sa akin mas gusto ko itong kunin. Baka kasi dito rin mag-react Kasi kung tutusin, bullish pa naman talaga yung market. Pero market structure-wise, gusto ko mag-reset Kasi kung i-check natin yung 1 day time frame, meron na siya dito double top, diba? Meron na siyang double top. Meron na rin siyang left hand. Diba? So, gusto ko mag-activate muna siya. I-reset niya. Kahit sana dito man lang. Yan yung sa akin. 1 day. Tapos, kung okay na yung 1 day ko, bababa ulit ako. Time frame, 4 hours. Yan.
Hindi natin maigi yung 4 hours kung nasan siya. So, 4 hour structure, medyo may noises lang dito. Pero sa akin gusto ko mag-react eh. Dito talaga muna. Ito kasi all-time high, tapos tinry niyang basagin ng second. Tapos nung bumasag yan, dito. So, para sa akin, kung magre-retrace to, ay kung magpo-pullback to, dyan siya, 3%. Yun. Ganun ako maghanap ng intraday. Tapos, kukonsult ko dito yung 4 hours kung maganda ba yung structure niya. Market structure wise naman ng 4 hours. Pwede kong kunin to. Tapos dito. Ayan, 4 hours. So, may wiggle room pa siya dito. So, kung i-check natin yan, hindi pa rin kasi siya oversold eh. Wala pa rin siya right hand. Kung tutusin, pwede natin consider na right hand to. Pero yung binuga niya, kung i-check natin, second touch to. Kasi ako more on TRBO, trendline breakouts. So para sa akin, para makita ko ng mas healthy structure, para optimistic ako for buy. So, mas gusto ko siya dito. Kung ipo-forward test ko, pwede bumaga dito. Isa. Naman yan. Ganyan ang gusto ko. Pag-optimistic ako dun sa market. Pero ngayon talaga, parang pahit yung market para sa akin. Meron ba kayo insight kay Bitcoin? So, sa akin gusto ko muna siyang bumaba kahit pa paano. Para mag-reset din, tapos oversold sa 4 hours. Tapos, kung i-check natin naman kung meron siyang trend line sa loob. So, check natin dito. Yan. Tutusin ito, okay sa akin tong trend line na to. Kasi 1, 2, 3. Tapos 4. Tapos nag-a-attempt siya ngayon. So, yung trend line na to sa akin, valid. So, pwede ko siyang gawa ng storya dito na pwede siyang i-try ulit ibaba, mag-osure. Iba yung permutation. Yan. So, pwede namang tumaas muna ng isa, baba. Kasi pag tumaas siya ng isa dito, third touch, tapos isang baba, pwede tayo makakita ng HNS. So, pwede naman dito bumaksak, osure, old super turn as resistance, tapos isang baksak. Tapos gagawa siya ng ganyan. Inverted HNS. So, kung i-check naman natin ng 1 hour, sama may HNS na rin siya. Diba? So, pag tumulo yan dito, sa akin kasi, itong horizontal na to, ilang beses niya nang ina-attempt basagin eh. Kasi biruin nyo, meron na siya dito 1. Tapos, meron siya ditong 2. Tapos, binasag, all-time high, di ba? So, kung gagawa ko siya ng storya, tinuktok niya na rin dito. First attempt, support, umakyat, bumaksak. Second attempt, tapos kaninang madaling araw ata to. So, ito, sumisilip na ulit siya. So, kung itatry ko yan i-train, ganito siya. Tapos itatago ko yung stop loss natin above. Yan. Yan magiging setup ko sa kanya. Kasi pag nabasag talaga to, tulo talaga yan sa akin. Ano ba kayo insights kay Bitcoin? Pwede kayong magsulito, oh. Kaya nahiya. Yun sa akin. Tapos, kung bearish ako kay Bitcoin, ang gagawin ko, sa mga ibang coins, tulad ng mga altcoins, doon ako bearish din dapat kasi correlation naman talaga ito. So, hindi ko pwedeng i-counter trend na si Bitcoin, bearish, tapos altcoins ko, maglo-long setup ako. Kasi, delikado para sa akin yun. Super counter trend siya. Pag ganun. So, meron akong binabantayan na isa, si Link.
Check natin si Luke. Good afternoon sa mga bagong dating. Sir Donatello. Sir XDC. Sir. 1 hour. Oh, sir, yun. Ito sa akin, sir, eh. Sa akin, bearish talaga ako. To the left, ito. Tama. Tama, sir. Sa akin kasi, sir, bearish talaga ako, eh. Gusto ko man lang sana makakita ng pagbaksak dito. Para maganda yung buwelo niya pataas. Kasi, ewan ko kung nadatan nyo, sir, yung weekly time frame. Gusto ko siyang makakita mo na ng red. Kasi para sa akin, kung susubaybayan ko yung FA, mga bandang second week, third week pa si Fed, diba? Yung gustong i-rate cut, diba? So, optimistic naman talaga yung FA. Pero, market structure-wise, tsaka oscillator-wise, gusto ko mag-red. Kahit mga dalawa. Si weekly. Kasi kung tutusin, meron na siya left hand, eh. Pababa. So, ang awkward naman na biglang magbo-bullish dito. Eh, almost 2 candles pa ng weekly time frame ang Fed rate cut. Yun. If ever matuloy. Yun. So, para sa akin, gusto ko muna isang leg pababa. 1 hour, no? Tama, sir. Kasi kung tutusin, kung 4 hour structure, tama din naman. Pwede siya mag-third touch. 4 hours. Isang baksak na rin. So, kung ako, tatanungin nyo, abangan ko siya mamayang US time. Check yung reaction nyo. Kasi di ba alam naman natin pag US time, yun yung pinakamalaking volume within 24 hours. US time. So, try nyo na lang din alamin yung market timing. Kasi pansin ko, every US time, doon yung magagandang volume. Doon usually nagmamaterialize mga TA natin. Yeah. So, ito, si Bitcoin. Ano nagchat-chat ba? Yeah. Good afternoon po. Yeah. So, ipakita ko lang itong K-Link kung ba't ko siya inaabangan. I think, ito rin inaabangan ng iba. Kasi, kung i-check natin siya, uptrend, di ba? So, meron siya dito tingin RBO. Let's say, dito. Yan. Meron siya tingin RBO. So, pagka TRBO niya, kung gagawa natin ng story, low, high, higher, low, higher, high, higher, low, higher, high. So, ano yung next niya? Higher, low, di ba? Which is, kung makikita natin na reaction niya dito, nagdo-doji na siya. So, para sa akin, indecisive na siya. Pwede pa naman siya umakyat to create talaga yung higher high. Pero, kung i-consult natin kay one day, pa-cross siya. So, bearish din ako kasi nga kung i-relate ko siya kay Bitcoin, bearish din si Bitcoin. So, kung i-check ko siya dito kay, kung lalagyan ko siya ng bubon, okay, lalagyan ko siya ng bubon. Let's say dito. Kasi dito may reaction to the left. Yan. So, meron na akong bubong. I-check ko na lang yung sahig niya. So, para sa akin kasi, meron ako sa kanya nakikitang trend line. Yung trend line ko sa kanya, pang 4 hours. Tapos, kung i-check ko yung MACD, meron na rin siyang left hand. So, ako kasi, type ako ng trader na pag walang left hand, hindi ko siya ite-trade. Kasi part siya sa akin ng rules ko. Na grade B siya sa akin pag walang left hand, right hand. Kasi para sa akin, hindi i-reset niya pag nakakita tayo left hand, right hand. Yan yung ano ko. Part ng rules. So, kung i-check ko rin naman yung iba, yan, BB50. Tapos, kung i-check din naman natin dito, yan, unti na lang i-wiggle room niya.
Yun. Tiabang ko si Link. So, ganun pa rin. Hindi pa siya umakita isa. Pero ako, mas bearish ako sa kanya. Kung aakyat naman to, hindi ko na rin kasi siya ilulong kasi the fact na meron siyang left hand. Sa akin, delikado niya. Baka kasi ang mangyari nito, umakyat siya dito to create a double top tapos umisang baksak. Diba? So, more or less double top ang pwede niyang gawin. So, kung i-relate natin to kay Bitcoin, kung ito yung double top ni Link, pwede rin naman kasi mag-reset dito si Bitcoin to create yung third touch ni Bitcoin. Tapos isang baksak. Meron siyang HMS. Yun ang sa akin. Yun. Ano ko siya inintindi. So, pero hindi, parang wag kayong dumepende rin sa china-chart ng iba. So, yung TA niya pa rin yung talagang plan your trade your plan. So, hindi kayo pwede dumepende sa sentiment nung dahil meron lang nag-chart, nagpakita, nag-explain. So, gawan nyo rin ng story talaga yung mga iti-trade nyo. Wag nyong i-consider to na parang, ay, okay, bearish na rin ako. Wag ganun. So, parang, sundin nyo pa rin yung sa inyo. Kasi, the fact na kayo pipindot, kayo dapat yung masunod dyan. So, kayo dumepende sa iba kasi lifetime knowledge tong inaaral natin. Yan. So, si Link, ito yung nakita ko sa kanya. Tapos, paki-chart Aero. Parang nakikita ko kaya Aero na yun. Hindi ko kasi ito na Aero. Bawal kasi ito. Okay. Meron ba siya kay OKX? Oh, bawal din daw kasi ito eh. Kaya na tayo. Kay KuCoin. Kay KuCoin. Tama ba sir ito? Aerodome Finance. Aerodrome. Okay. Kay KuCoin na lang ginamit ko. So, check natin to kung ito agad yung gagamitin natin na trend line. Ang layo. Diba? So, alam naman natin dito na bullish siya. So, kung lalagyan naman natin siya ng bubong, pwede natin kunin dito kasi may reactions. Hindi kasi ako mahilig mag-fib. So, pag hirap lang ako mag-check ng to the left, doon ako nag-fib. Pero kung ano yung makita ng mata ko, kunyari yan, may reaction, ito kukunin ko. So, mag-check tayo ng second resistance. Check natin yan. Yan, meron din dito, to the left. Yan. Sa akin, valid to. So, baba ako ng 4 hours. Check natin. Yan, may reaction naman siya dito. So, kung lalagyan natin ng trend line, kung ito kukunin natin, pangit ako dito. Kung dito naman, try natin dito. Kasi kung kukunin ko to, hindi siya mag-week to week. Pag dito naman, try natin si 1 hour. Kung dito, pang 1 hour market structure siya sa akin. So, kung nasabayan mo to, pwede na. Pero, meron ba siyang left hand? Meron naman siyang left hand. 4 hours. Meron din siyang left hand. Across. Pwede. So, ongoing na siya. Ngayon, kung para sa akin, hindi ko na siya abulin. Kasi pwede niya i-support dito. So, ang wiggle room niya dito. Sa akin. EB50. Yung TP ko dito lang. Tapos, kung i-check ko siya ng to the left, may susupport ba siya?
Kasi mag-bounce lang dito. Naabutan mo ba to, sir? Walang ganun. Hindi kasi ako familiar sa coin na to. So, kunwari, ito, ginagawa ko siyang hobby. Kunyari, itong Aero. Gagawin ko, titingin ako ng coin market cap. Tapos, i-check ko yung, nakapag-enroll na ba lahat dito? Yung beginner class. Meron kasi dito, yan. So, i-check ko siya dito kung itong china-chart ko is pasok dun sa market cap na 100M pataas. So, to avoid yung volatility, yung spike na sobra-sobra. Yan. Pag ganito kasi, yan, malaki naman siya, 1B yung market cap. So, maganda siyang i-chart. Pero, depende pa rin sa inyo kung kasundo nyo yung mga ganito. Kasi para sa akin, hindi ko siya tinetrade mga ganitong, sipin nyo dito 4 hours nag-doji. Tapos hanggang dito. Ano, 21%. Kasi sa loob ng 4 hours, nag-21% siya. So, hindi ako kumukuha ng mga ganitong coins. Hindi ako nag-trade. Yan. Pero para sa akin, sir, dito. Pero maganda, sir, yung rules nyo na pag walang volume, hindi nyo ite-trade. Tama lang yun, sir. Kasi ako hindi rin ako nag-trade ng walang volume. Pero depende kung tago yung stop loss ko, ite-trade ko siya. So, ganun ako. Pero pag ganitong hanging siya, for example, kunyari, maglagay tayo RRR dyan. Tapos dito lang, or dito. So, 2.0. Yan. Pag sa akin, ganito, hindi ko na siya iti-trade. Kasi, ito yung mga sinasabing hinahagip yung SL. Tapos magmamaterialize. Kasi hindi siya, para sa akin, hindi tago yung stop loss. So, hayaan ko lang siya. Yan. Tsaka the fact na yan, yung mga ganito, hindi ko talaga siya kasundo. Check mo. 15 minutes candle. Biro mo 1 candle ng 15 minutes. Simula dito hanggang dyan, nag 15%. Maganda siya tignan, pero kung i-leverage mo siya ng 10, 150%. Maganda siya pag na-gain. Pero pag na-hit yung stop loss mo, ang sakit din. Pero sa akin, bias ko dito, pababa. Kasi nga, the fact na meron siyang left hand. Tapos, one day niya. Halos pwede siya mag-cross. Tapos, pwede siyang gumawa ng higher low. Dito. Ito sa akin, Sir Jim. I think same naman tayo. Wala lang volume yung kaya hindi nyo na-trade. Ang ganda, sir. I think hindi naman tayo nagkalayo ng lens. Ayos. Hindi talaga ako masyado nag-fib Pero kung i-check natin yung fib, pwede naman swing low to swing high. 382, di ba? Sipin nyo, kung kukunin natin ng 382, so ito yung 382 natin. Tapos meron siya dito to the left, di ba? So kung i-consult natin yung fib, tama naman, fib ratio to. Pero ano ba yung mas mauna? Yung to the left o yung fib? Kasi para sa akin, mas gusto ko tong ilagay tong to the left na support. Kasi if ever may mga reaction siyang maganda dito. So ganun lang ako, pure naked charting hanggang executions. Tapos pag mag-execute na ako, doon ko i-check kung nag-agree mga oscillator. Yan. Baka kasi ang mangyayari, dahil gusto mong itago yung stop loss mo, kunyari dito, tapos nandyan, tapos 2.0, tapos pinilit mo. Ang mangyayari kasi may mga, based siguro sa experience ko na rin, nagaganito siya. Tapos umaakyat siya. Tapos nag-hope pa rin ako na ipupunta niya dito kasi 382. Tapos bigla magre-reverse na pataas. Ang dami ko na kasing case na ganito. So, para sa akin, mas i-respect ko dapat yung naked charting compare sa feed. Not unless talagang sobrang daming noises.
Sir, nagsisisi pa rin kayo ng 15 minutes. Depende, sir eh. I think, Sir Money Dog, depende sa trader. Kung paano mo i-interpret tsaka i-execute. Pero ako, sir, pumapasok pa rin ako ng 15. Pero ano ba? Kanya-kanya tayo ng risk appetite kasi. So, doon magkakalabasan kung talagang willing to risk ka doon sa CCC pa lang ng 15. Pero di ba rule of thumb, na-mentoran na po ba kayo? Sir Money Dog. Di ba ang rule of thumb, kung ano yung time frame mo, doon din yung CCC. So, may own interpretation tayo. So, yung in-adapt ko, yung kay Mentor Medge style. Kasi siya yung naging mentor ko. So, meron siyang tinuro doon pag magpapa-mentor kayo kung paano pumasok ng mas maaga. Yun. Paano nyo po tinatago yung stop loss? Pwede po pa sample. Paano nyo tinatago yung stop loss? Usually, sige, bigay ako sample. Ano ko ba yung sample? Meron ka sir sa sample na tinrade mo na nahagip yung stop loss? Pwede tayong magano dun. Pero sa akin, sir, kasi, ang ginagawa ko, example, makakita ako ng uptrend, 4 hours time frame. So, meron akong trend line dito. Third touch. Kunwari yan, third touch. Tapos, gagawin ko sa kanya, kung aabangan ko yung TLSBD nito, so, dito ako magte-trade, di ba? Siyempre, mag-antay tayo ng confirmation. Tapos, SL. Yan. Hindi natin, yan, 2.0. Para sa akin, gusto ko, mag-create muna siya ng lower high, lower low. Tapos, pababa, di ba? So, para sa akin, pag maglalagay ako sa kanya ng stop loss dito, paano ko masasabing safe yung stop loss ko? Pag nakakita ako ng ganitong setup, pag nakakita ako ng ganitong structure, kasi, pwede kong sabihin na gagawa ko dito ng bubong above nito. Di ba? So, above niyan. Tapos, if ever na meron akong stop loss dito sa taas, dalawa yung kakampi ko. Ano yung una? Itong trend line support, di ba? Tapos, meron siyang horizontal resistance. Di ba? Ibig sabihin, dalawa. Dalawa yung kailangan basagin para ma-hit niya yung stop loss. Di ba? Kasi if ever na dito ako mag-short, dito ako bibili, dito pala ako magbebenta. Sorry. Dito ako magbebenta. Yan. Dito ako magbebenta. Kailangan makakita ako dito na gaganito yung price niyan, pataas, di ba? Ibig sabihin, itong ginawa niya na price na to, hindi na nag-agree sa akin. Kasi the fact na gumagawa na siya ng secondary uptrend, so hindi na sa akin nag-agree yung market. Not unlike pag nakakita ako ng ganito mismo, alam ko na pag bumaba siya dito, TLSBD, tapos umakyat, tapos nag-weakening siya. So alam ko na lower high lang to, nitong una. So meron kasi ako tinatawag sa sarili ko na POI. Ano yung POI? Point of Invalidation. I think part din kasi talaga ng trading yung emotions. So, dapat iset mo na yung goal mo kung ano yung POI mo. Point of Invalidation. So, para sa akin dito, ito yung willing to risk na trade ko. Kasi alam ko, pag nabasag tong dalawang to, pwede hindi na mag-agree na sa akin yung market. So, dapat nakaset na yung mind ko dito. Kasi usually yung iba, kung ako kasi BB dependent din ako, BB50 dependent. So, meron kasi ako nakikita na mga trade na ganito. Yung BB50 to Tapos biglang bababa ng ganun. O kaya dito. Tapos bababa ng ganyan. Ibig sabihin yung price, babaksak, yung BB50, tatago sa BB50,
Tapos meron ka nga ditong dalawang support. So ito yung sinasabi na may reach of confluence. So lagi nakaset sa utak ko ngayon na pag binenta ko yung price, tapos umakyat ng ganito, wala na, mali na kagad yung trade ko. Kasi ang dami na kagad na ang dami nang na-disregard, ang dami nang binrake na rules na, bumasag na horizontal. Pwede nang umakyat dito. May reversal pattern na inverted HNS. Yung BB50 hindi na nag-agree kasi tumagos din. Yan. Sorry, yung gulo ng drawing. Na ano po ba? Clear ba? Sir, ano? So, ganun ako. May reach of confluence. Pag alam ko na yung trendline support lang yung kakampi ko, ano siya, hindi ako willing to risk. Kunyari ito, di ba? Tapos biglang bababa. Tapos sabihin natin may buwelo na ganyan. So kung dito lang ako magdidepende, tapos expose yung SL ko, kunyari ganito. Yan. Tapos TP ko dito, kunyari 2.0. Yan. Yan. Diba? Ang prone ka eh. Mapaprone ka dito kasi the fact na nandito yung lower high mo. Tapos SL mo nasa ilalim ng lower high. Delikado eh. Tapos let's say meron ka ditong support. Diba? Manggagaling siya dito sa dating resistance. So if ever na merong ganyan, yung price mo dito, pwedeng mag-rebound eh. Yung ganito. Tatalbog lang siya. Tapos ganito. Yung mga na-encounter ba kayo na ganyan? Yun nangyayari. Kasi ang dami mo hindi na-consider. Hindi mo natago yung SL. Hindi mo na-check to the left na meron siyang support. Diba? Hindi mo alam na meron din siya dito. So, ang daming considerations talaga. So, I think case-to-case basis ang pagtago ng stop loss. So, akin talaga, meron akong tinatawag sa akin na POI, point of invalidation. Na isiset ko na kagad yung utak ko na pag naglagay ako ng RRR, ito yung stop loss ko, dapat pag na-hit to, tanggap ko siya. Kasi hindi ko pwedeng questionin yung trade ko na, bakit ganun? Tapos biglang babaksak na gaganon. Ba't ganun? Sinundo lang ako. Sinundo lang yung stop loss ko, tapos bumaksak. Ibig sabihin nun, hindi mo kasi natago na maayos. Tapos kung idodwell mo pa yung talo mo, ibig sabihin hindi mo rin accepted yung risk mo. So talagang part ng technical analysis at pagiging trader yung risk management. Hindi pwedeng full TA. Yun. Yes sir, gets ko na po. Victim rin kasi ako ng hagiography. Yun. Hagip? Oo. Ako na hagip din sir. Pero ginagawa ko ngayon, ang ginagawa kong technique ngayon, diba? Ganito kasi combination ko. 4 hours market structure. Tapos ang usually tinetrade ko 1 hour and 15 minutes market structure. Teka lang ulit. Yun. Tapos kailangan meron akong primary trend kasi 4 hours. Yun. Ganito lang siya. So kailangan hindi ko kalaban yung 4 hours. Pag ite-trade ko yung 1 hour tsaka 15, dapat kung saan sumusunod kung saan yung flow ng 4 hours, dapat kasundo. Kasi kung hindi, doon nahagip. Yun yung sinasabing pro-trend, counter-trend. Ayun lang. Sino pa ba yung isa kong nagtitrade? Si BCH, ito inaabangan ko rin siya. Nasagot ko naman sir, no? Sorry, bakit ko mag-drawing eh. Yan. Uy, ito lang yung drawing. So, ito, si BCH. Check ko siya. So, magligay lang din ako ng bubong. Lagi lang ako to the left. Yan. Kasi, obvious naman eh. 1, 2. So, check mo siya, may reaction. Check pa to the left. Yan, meron, valid. So, meron akong bubong sa kanya. Ngayon, i-check ko yung trendline support niya. Kasi ito yung tinabi sa akin ni Mentor Medj. Pag uptrend, syempre, lagi ka trendline kaysa mag-horizontal ka. So, ganito.
Sexy kasi yung market structure nito ni BCH ng 1 day. Tapos kung i-check nyo siya, so meron na tayong apex, di ba? Waiting game, either pataas or pababa. Tapos kung i-check natin yan, meron siyang clear left hand. So manggagaling yung left hand dito. Makapag-enroll na po ba lahat? Alam niyo naman siguro yung left hand, right hand. No? Laking tulong kasi nun. So para sa akin, meron na siyang left hand. Tapos, yun, very sentiment. So, hindi ko nilalabanan ng market na, di ba nga yung chinart ko kanina, si Bitcoin. Very siya okay Bitcoin. So, hindi ako pwedeng optimistic sa mga altcoins na, ay, tataas yung mga price. Kasi hindi nag-agree yung mother coin. Ganun yung ano ko. Part din siya ng confluence ko. Si Bitcoin talaga. Yan. So, kung BCH, yan, ito yung apex niya. So, may wiggle room pa siya. So, sa akin, ganun din. Mas gusto ko kasi, ito rin pala yung paano ako naghahanap ng grade day setup ko. Pag nakakita akong left hand, right hand, dapat makita rin ako ng pattern. Pag left hand with pattern, tapos may apex na siya dito na kinoconsume, willing to risk na talaga ako dun. Yan. Diba ang sinasabi lagi ni Coach Alive, trade not to win, but trade not to lose. So sa akin, pag mga ganito, okay lang ako matalo. Kasi alam ko na nakuha ko na siya dito eh. Meron left hand, right hand, meron pattern. So kung makakita ako, kung i-apply natin to kay BCH, meron akong makitang ganito, tapos bumaba. Sabihin natin nandito pa lang, tapos nag-aabang yan. Willing na ako abangan dito. Ibig sabihin yan, pag bumaksak man siya dito, tapos gumanito, willing ako na mahit yung stop loss ko kung saan mo, kunyari dito, tagun-tago, or dito. Kasi alam ko na meron akong part ng rules na meron akong dalawang checklist. Try nyo rin palang gumawa ng ganun, yung checklist nyo. Kasi feeling ko maraming, kahit ako, naliligaw ako dati sa pag-trade ko. Kasi hindi ko alam kung ano yung mga tinatawag na criteria. Di ba? Kunyari, magdadrive tayo ng sasakyan. Di ba, i-check nyo muna natin kung merong gas, kung merong aircon, yung hangin ng gasolina, bago mo i-long drive. So, ganito rin siya. So, dapat meron din tayong checklist. Kasi kung pure TA lang gagawin natin, tapos nakikita natin na biglang bumabaksak dito, tapos bigla nating igaganyan sa RRR, tapos biglang aakyat ng ganito. Kasi ibig sabihin nun, hindi, yung criteria mo, nagdepende ka lang sa price. Di ba? Ibig sabihin na FOMO ka lang sa pagbaksak, tapos biglang aakyat ng isang diretso. Diba? Tapos biglang ko-questionin pa natin yung sarili natin. Para sa atin ba talaga itong trading? Yun. Kasi feeling ko kailangan lang natin ng criterias na bread. Kasi sa ng bread and butter natin, dapat meron tayong mga rules tsaka checklist nga sa mga confluence. Kunyari, hindi ko papasukan. Tulad yung sinabi kanina ni Sir G ba yun? Yun. Hindi siya pumasok kasi walang volume. Yun ang part ng rules niya. I think may kilala naman natin yung sarili natin in time. Ang dami ko kwento. Yan, so BCH, ganyan. So, take yung wiggle room niya. Ngayon, tatanungin niyo ako, paano kung mamayang US time biglang bumaksak? Okay na ba ako dun? Magbebenta na ba ako? Kasi para sa akin, sige, check natin. Hanap ako ng to the left. Yan. So, meron siyang to the left dito. 1 day pa lang ako, hindi pa ako bumababa. Yan. So, meron siyang to the left. Nire-respect niya naman. Yan. Nire-respect. So, para sa akin, yung wiggle room na to, tatansyahin ko na kagad ng percentage. Yan. 6%. Okay ba to sa akin? So, tatanungin ko lagi sarili ko, okay ba? Worth it ba itong i-trade? Kasi di ba ako intraday trader, dapat makakita ako ng at least 3%. So, sa part na to, 6%. So, sa akin, abang to sa akin. Pero, kung ibababa ako ng 4 hours time frame, maganda ba? Kasi baka naman meron din siyang to the left. So, check natin dito. Yan, to the left. Diba? May noises din siya. So, sabihin natin, pwede dito. Yan.
So, para sa akin, ang magiging trade setup ko sa kanya, kailangan makakita ko ng pagbaksak niya dito. And then, i-retest niya tong trend line. Tapos dito. Dito ako magbebenta. Medyo expose pa nga siya. Lagi ko siguro 1.5 RRR ko dito. Mga ganyan. 1.75. Kasi, pag ibibenta ko siya dito sa stop loss, ay dito sa RRR na to, okay naman siya. Kaso, baka kasi ma-prone sa ganito. Ito yung sinasabi hagip eh. Diba? Ibig sabihin nito, yung iti-trade ko na raraga sa pababa dito, baka FOMO lang yung trade ko na yun. Hindi tulad dito, makalalaman ko siya na magre-retest siya. Ano yung sabihin ng retest? Ito yung sinasabi na sure, di ba? Sure. Ibig sabihin nito, meron siyang uptrend scenario, di ba? Uptrend. Meron siyang uptrend dito, tapos nung bumaksak siya dito, i-retest niya. Ibig sabihin yung support, nag-TLSBD na. Tapos nagkaroon siya ng resistance, i-retest niya, tapos bababa. So, dun ko, kung ihimayin ko siya, mas willing akong kunin tong trade na to kaysa dito. Kasi dito, mako-confirm na old support turn as resistance. And naked charting wise, pwede na siyang gumawa dito ng high, lower high, lower high. Diba? So, mas confident ako. Kasi pag sasaluhin ko siya dito, oo, lower high siya dito, baka mag-impulse lang siya eh. Tapos i-retest niya yung trend line. Kasi ang tagal na itong trend line na to. Yun yung kunin natin. Yun yung keep in mind natin. Yun, April multi-month na to. So sa akin, mas makukuha, mas gusto ko to. So parang ang labas ko dito, hindi na ako trend line, hindi na trend line support breakdown. Sa akin, horizontal breakdown na siya. Yun. Yung perfect sample sa akin ng mga nakahagip. Kasi kung antayin ko yung mga, kunyari, CCC nandito. 2.0. Yun. Mahagip tayo. Just to create lang yung sure. Tapos sasabihin, ba't gano'n? Nagip lang yung stop loss ko, tapos biglang nag-materialize. Kasi nga, ito yung art ng patience. Kasi di ba ang trading, 10% trade, 90% patience. Yun. So, ito talaga yung abang ko. Si Link, tsaka si BCH. Ito pa lang yung na inaabangan ko this week. Itong dalawa talaga. Ano ba kayo mga requests or tanong? Sabay naka-off mic pala ako. Aero? Parang ano na natin yan? Aero, sir. Hindi ko siya abang. Yung ba tanong niya, sir? Yung ba chinart natin? Hindi ko siya abang. Bakit? Kasi nga, ayoko nung ganitong coin, sir. You know. Di ba yung 15 minutes, yung dinigest natin? 15 minutes, lumilipad siya ng 16%. Ayoko nang ganun, sir. So, not unless kung talagang super sexy nung chart. Sa akin kasi hindi sexy yung chart eh. Hindi, ganun din kasi ako, sir. Meron akong tinatawag na degree of angle. Ano yung sabihin ng degree of angle? Dapat, pag nag-naked charting ako, dapat magko-combine to dito. Ano yung sabihin? Ang degree na angle na gusto ko, ganito. Tapos, pag mag-naked charting ako na, kunyari, TLSBD, gusto ko ganito siya. Tapos, double tap dito. Kasi yung ganito, yan, kung makita mo siya, hindi ko gusto yung angle niya kasi yung gusto ko sana, ang perfect structure sa akin ni Aero, kung gumawa siya dito. Tapos, higher high, higher low, higher high, higher low. Tapos, higher, equal high, tapos babaksak.
So sa akin, mas gusto kong i-trade tong double top. Tapos dito ako magbebenta. Yun. Kaya mas gusto kong trade. Kasi dito ang awkward eh. Ano? Ang awkward nung structure niya. Kung dito sana, merong ganito. May respect niya yung trend line na dito. Ginawa niya. Yun. Baka trade ko siya. Yun. Tapos yung BB50 niya, ang sexing BB50 sa akin, yung nililinyahan niya to, trend line. Yung BB50 to, kunyari, si Link ata, ganun. Ayan, yan. Ito, perfect example, si Link. Nakita niyo to si Link, yung BB50 niya. So, ako rin kasi, part ng checklist ko, BB. So, BB dependent ako. So, pag meron kayo nakitang ganito, na ito, para kasi itong BB50, ang interpret ko sa kanya, support and resistance siya. So, ano ba tong BB50 ngayon? 'Di ba nasa above yung price? Yung beginner class, 'di ba? Pag nasa taas yung price, tapos si BB50 nasa baba, ano siya? 'Di ba? Buy. Pero pag tumagos yung price dito, tumagos sa BB50, sell siya, 'di ba? So, yung price, pag bumagsak, BB50, gumanyan din. Ibig sabihin, may reach of confluence na naman. Yun sa akin. Kay Sir Manny Dong. Meron pa ba kayong mga request na ano? Or tanong? Baka mag-chart pala ako mga sir, mga ma'am, hanggang Friday. Pero usually baka 2 to 3. 2 to 3 p.m. Nag-request lang kasi ako kay Mentor Mitch kung pwede ako mag-chart. Parang malasakit na lang din. Meron ba kayong mga requests? Wala kayong mga tanong? Or ano? How to avoid, sir, katulad kagabi? Pump and dump. Yan. Sige. Walkthrough kita. Talo ako kagabi. I think sa akin kasi ito, pakita ko na lang din yung journal ko. Ito. Gawin nyo rin pala, mag-journal kayo. Anong kalagayan ng journal? Kasi data mo siya. Ibig sabihin nun, doon mo malalaman yung mga mali mo, mga tama mo, mga bread and butter mo, ano yung paulit-ulit mong talo, paulit-ulit mong tama, yun. So, para sa akin kasi, meron akong nakitang, ito, walkthrough ko kayo doon sa inabangang country. H-bar. Talo ko to kagabi. Yan. So, walkthrough kita, sir. Hatid doon sa iba. So, sa akin kasi, market structure wise, bumutas siya. 'Di ba? Yan, nag-pump. Ngayon, kung gagawa natin ng story yung one day niya, nag-pump, nagpapahinga. 'Di ba? Ano yung market structure wise niya? Syempre nag-change of trend na siya kasi uptrend. So para sa akin, itong ginagawa niya na to, nagpapahinga lang siya just to create the higher high. Okay? Yun yung story ko dito kay one day. Ngayon, nung bumaba ako sa kanya ng 4 hours, nag-check ako dito ng trend line, nag-plot ako ng trend line, meron dito. Yan. So, part kasi ng rules ko, bago ako bumili, dapat makakita ako sa kanya ng 3 reaction. So, 1, 2, 3. Okay? Tapos, part din ng confluence ko, kung downtrend to, di ba yung sinasabi ko sa kanina, dapat yung MACD ko, meron pataas, which is right hand. So, dito, yan. Kung ilalagay natin dito, yan. Meron siyang right hand. Kahit dito na lang, yan. So, maliit. Yan. Tapos, meron kasi ako nakita sa kanya dito, sinalo niya. Ayan.
anong tawag dito? Double bottom sa akin. So, kung ilalagay natin dito sa to the left niya, nire-respect na rin. Yan, yung support. Yan. So, tanggalin ko na to ha. So, meron na ako right hand, meron na akong third touch. So, yung parang sinasabi nyo kanina, sir, volume. So, meron na nakita ang volume dito. Yung volume. Diba? 4 hours. So, kung lalagyan natin dito ng vertical line, yan. 4 hours, meron siya volume. So, ginawa ko, bumaba ako dito ng 1 hour, may volume dito. Ayan. Significant siya. So, nung pagkababa ko sa kanya, inentryan ko siya. So, ang TP area ko sa kanya, bandang, saan ba yung TP ko? Dito ata. Malayo TP ko sa kanya. Bakit? Kasi para sa akin, di ba, kung winoktor ko kayo kanina, 1 day yung time frame ko na tini-RBO niya. So, para sa akin, pag babasagin niya to, aangat siya dito. Kumbaga, ito yung wiggle room niya. Mandang dyan. Kasi yung 1 day time frame niya sa akin, kasi dito yun eh. Ito. Vertical. Yan. Pa-cross na siya kagabi. Kanina madaling araw. Yan, dito. Nagka-volume. Tapos binawi nga ng market, diba? Pump and dump literal. Ngayon, nung tinrade ko siya, may volume, may third touch, mayroong confirmation candle. Ang confirm ko siya sa kanya, bumaba ko 15. Kasi dito. Dito banda. Tapos, nung kinuha ko siya dito, hagip literal, yan, 2. Mataas RRR ko eh, bandang 2.5 bata, mga ganyan. Yan. Kasi ang point of invalidation ko, dito. Dito yung point of invalidation ko. Dito pala yan. Yan. Kasi ang point of invalidation ko dito, yung BB50 ng 1 hour. Yan. Yung sinasabi ko sa inyo kanina. Sabi ko, dahil may volume siya, yan, may volume siya, if ever na magtutuloy-tuloy siya, so, kung i-imagine natin, magaganito siya, di ba? Yan. Kung talaga, kunyari, realistic lang na nag-materialize. Sabi ko, ang point of invalidation ko, below ng BB50 ng 1 hour. Kasi pag nag-open siya below, bearish na. Tulad nito, nag-bearish na dito. Yan. So, ang point of invalidation ko, horizontal plus BB50. Yan. Native stop loss ko. So, kung tanong nyo, sir, paano may iwasan? I think, basta part ng rules mo, pasok lahat sa checklist mo, may volume, may left hand, may 3 touches, naked charting, may elder time frame bias ka. I think, willing to risk ako lagi. Ganun yung masisay ko dyan. Kasi, ang nangyari talaga kanina madaling araw, pump and dump eh. So, ginornal ko siya. Ayan. Ito yung ano ko. Ayan. Meron din akong checklist. So, ginawa ko dito. Ayan. Part ng journal ko, ayan, nilagay ko sa kanya dito. Ayan. Followed my rules. Entered using the right system. I guess no one expect the dump of Bitcoin. Nag-dump kasi si Bitcoin ng madaling araw. Yung buong altcoins, pati Ethereum, as in lumilipad siya. Tapos si Bitcoin, biglang out of nowhere, may nag-dump. So kung ibabaktest, mamaya ipapakita ko sa inyo kung bakit ko sinabing dahil kay Bitcoin, kaya na-hit yung stop loss ko. Yan. So kailangan kilalanin nyo rin sarili nyo. So, nilagay ko dito, may adjustment to this is not to trade on 12 midnight onwards. Kasi parang alas 3 ko tinrade to eh. So, nilagay ko dito, nakakapuyat, tas matatalo ka lang due to pump and dump. Haha. Yun. So, sa akin, accepted ko tong loss na to. Kasi nag-dump nga naman si Bitcoin eh. Literal na pump and dump eh. The fact na nag-crypto yung pinasukan mo, dapat ready ka sa volatility. Yun. So, talo ko dyan. Which is, para sa akin, tuition fee ko to. Tapos part ng journal ko, yun, nag-check din kasi kagad ako sa Twitter, bakit na yung stop loss ko. So yan, chinik ko dito, yan, madami nga naman natalo. So sabi ko, pampalubag. Sige, talo na ako. Wala, volatile eh. Biglang baksak eh. Tapos nag-check ko rin yung kay coach, yan. Centralized exchange and manipulation selling to get you out. Welcome to crypto. Always plan trades, don't over leverage.
have a stop loss. Yun. So, nagawa ko yung part ko as a trader, as a CMM community, as na mentoran, as elite university graduate. Kasi, leverage ko 10, meron akong stop loss na hit, okay na. Okay na ako dun. Ito sa akin, sir. Kasi para sa akin, kung nakagraduate na ba lahat? Sa akin kasi may inaabangan ako dito kung bakit ko siya ilulong. Kasi ginamit ko yung anatomy of the fist. Kung familiar kayo. Ayun. Ito lang sa akin. Losing trade. Good morning. Kakagising lang. So yun. Nasagot ko ba, sir? Sir Manidog? Ayan. I think pwede mo siyang i-avoid kung alam mo yung mga tulad ng FA. Diba yun yung pinaka number 1 na may pump and dump. Number 2, pag ganitong talagang caught off guard ka, na talagang hindi mo alam kung bakit, I think, pag natalo ka, doon mo alamin kung ba't ka natalo. Para hindi mo na, tapos kumuha ka ng adjustment mo. So para sa akin, yun, ganun yung adjustment ko. Hindi na ako magte-trade na madaling araw. Kasi napuyat ako magantay ng confirmation candle niyan eh. Sa 15 minutes. Tapos pagka-enter ko, dumiretso baba eh. So ito yan o, Bitcoin. Yan. 5 minutes nga lang yun eh. Yan. Makita nyo siya. Yan. Dito ako nag-enter H-bar. Pero nga dahil dinump ni Bitcoin, ayun, nahagip. Sipin nyo sir, mag-backtest naman tayo. Kasi nagpo-forward test tsaka TE tayo. Sipin nyo, kung dito nagka-volume si Bitcoin, dinump niya, dito nagsimula yung dump eh. So, anong oras yan? 3:30, madaling araw. Yung pinaka-entire dump niya, 3:35. Diba? Ipakita ko sa inyo si Ethereum. So, 3:30 madaling araw ha. USDT. 3:30. Yan. Yan. Diba? 3:30 tas 3:35 nag-dump kasi correlation eh Bitcoin. Pero check natin yung before nun. Tignan mo si Bitcoin. Makita niyo tong structure na to. Ginagapang niya pababa, di ba? Pero kung tutusin, konso siya. Konso na maliit. Yun, diba, liit. Pero check niyo si Ethereum. Yan. Diba umakyat? Ano yung sabihin nito? Yung fund flow na yan, nagre-risk on na yung mga buyers. Interpretation ko to ha. Ibig sabihin nito, yung instead na Bitcoin binibili nila na, mas gusto nila kay Ethereum over Bitcoin. So sa akin, optimistic ako sa altcoins. Kasi nga, the fact na si Ethereum ang umakyat, tapos si Bitcoin lumiliit. So yung pera na, let's say, pwede natin sabihin na nagtitipi yung tao sa Bitcoin, papunta sa risk on, which is yung mga altcoins, which is part doon sa Ethereum. Malaking part doon sa Ethereum. So kaya tinrade ko sa H-bar. Yan. Kasi umakit na talaga yung mga coins nun eh. Yan o. Ethereum, H-bar, yan o. Same sila ng galaw, di ba? Tapos biglang Bitcoin, bumababa, tapos biglang dinump ng todo. Ayun o. Wala talaga kasi ako nakitang FA nito eh. Na kung bakit siya dinump. So literal na pump and dump. Tapos yun nga, kung i-check din natin yung sinabi ni coach doon. Ayun o. SEC and Central Exchange and Manipulator Selling. Ibig sabihin, meron kasi, ewan ko kung naaaral nyo siya. Meron kasing tinatawag na market makers. So, ChatGPT nyo na lang kung bakit mayroong ganito. So, di ba, kung kino-consider natin as trader na business to, meron din negosyante na tinatawag is market makers. So, sila yung tagagalaw ng mga prices sa mga exchange. So, check nyo na lang. Yan. Yan lang. Yan yung say ko dyan, sir. Sir Pao, kakagising lang. Parang continue flag, sir, no? Kaya bullish din yung nakita natin. Oo, sir. Sa akin talaga.
kung napag-aralan niyo yung Anatomy of the Feast, meron kasing ibig sabihin to eh. Yan. Ibig sabihin to eh. Sa Anatomy of the Feast. Sa intermediate class yun. So, kung hindi pa kayo familiar, mag-enroll kayo. Yan. So, ako, confident ako dito na pag natalo ako, okay lang. Makakatulog ako. Makakamove on kagad ako. Kasi pinalo ko yung rules to eh. Hindi naman yung mahalaga eh. Yan, tama Sir Gene. Yan. Naabangan ko talaga to. Kasi ang ganda ng buga niya eh. Tsaka ko i-check nyo siya. Weekend no. Yan. 1 day time frame. Oscillator. Tapos kagabi nga pa-cross na siya. So siguro, next time na lang din siguro sa akin, dapat inantay ko yung 8 o'clock. 8 a.m. Kasi pag inantay ko na may 8 a.m. na open, so magko-cross na siya kunwari, nag-open candle na above. Kaso iwan naman ako. Yun ang ano ko dyan. So sa akin talaga willing to risk ako. Sir Pau. Sir, ano po pala settings MA ng volume? Settings? Ay, volume. Ito lang sir. Ito lang ipapalitan nyo. 50. Yung H-bar, di ba po wala pa siya sa correction kaya nahagip? Wala pa siya sa correction kaya nahagip. Wala pa siya sa correction. Hindi ko na-gets. Wala pa siya sa correction. Na, para sa akin hindi nahagip yung SL ko eh. Literal na ano to eh. Na instead na optimistic ang altcoins, biglang nag-dump. Kasi isipin nyo na lang, sa tao, low demand and supply. Gusto mong bumili, nung gusto mong bili na, kunyari, gadget, tapos nakita mo, yung Bitcoin biglang nag-dump, so matatakot ka, di ba? Matatakot ka na, ay, bibilin mo ba to? Eh, yung mother coin nga, bumabaksak. So, nag-change ng sentiment yung market, kaya bumaksak. So, para sa akin, hindi siya nahagip eh. Natalo talaga ako eh, sa trade na to. Yun. Kasi hindi naman talaga 100% ang trading eh. Wala naman, di ba sinasabi ni coach din, wala naman perfect system. So, kung finalo mo yung rules mo, tapos accepted yung risk, go mo yan. Yes sir, big help siya actually. Inabangan ko din Ethereum kagabi sir. Kala ko, oo nga eh. Yun din inabangan ko kay Ethereum. Sabi ko kasi, kaya binili ko rin to H-bar. Hindi pa na-hit yung 5K ni Ethereum. Kasi di ba psychological price 5K. Sabi ko, mag-extra push pa tong mga altcoins. Ayan o. Naabangan ko talaga siya. Bad trip na, napuyat pa ako dito. Ayan o. Meron pa siyang legroom. So yung legroom na yan, yan yung legroom ko rin sa mga altcoins ko. Ayun. Kasi no sense eh, na bakit hindi niya i-reach to eh. Kasi diba psychological. Pero tignan nyo, kung ang inabot niya na price, 4954, diba? Nagka-react siya dito eh. Tapos biglang dinump nga ni Bitcoin. So no sense na bakit hindi niya ano yun dito kung wala siyang kalaban eh. Pero kung dahil nga kay Bitcoin, wala, hindi ni-reach yung psychological na 5K. Sir Money Dog, start pa lang ako now intermediate. Nice. Panoorin niyo yan, sir. Lalo na yung Anatomy of the Feast. Sobrang laking tulong. May mentoring ka na rin ba, sir? Nice. Okay yan, sir. Good investment yan. Yun ang pinagsisiyan ko. Kasi yung trading journey ko, since 2021, nagtatry na ako. Pero sabi ko sa sarili ko, ay hindi, pahinog muna ako, tsaka ako magpa-mentor. Pero all throughout na almost 2 years ko, ang dami kong talo. Sabi ko, talagang invest mo na sa knowledge. Kasi yung itatalo mo, invest mo na lang ng mentoring. Ang laking tulong talaga ng mentoring. Ituturo nila sa'yo ng simplified eh. Na kung aaralin mo siya, years eh. Pero sila ituturo lang nila ng saglitan. 4 sessions, makukuha mo kaagad. Tama yan, sir. Good decision, sir. Sir J, sa rules ko din, hindi i-trade pag patulog na. Maiwan. Wala yan sa rules ko, sir. Yun ang gusto ko i-adjust sa akin talaga.
Kasi di ba ako full-time ngayon? Tapos hihiga na ako, sisilip ako ng chinart ko. Nag-alert. Sabi ko, ay, tatansya ko na. Ifo-forward test ko na yung confirmation candle. Kunyari, ang confirmation nito, 2:00 na madaling araw. Tapos 12:00. Sabi ko, sige, 2 hours, antay ko na. Mag-YouTube, Facebook muna ako. Tapos pag dito, biglang hindi nag-confirm. Masayang lang 2 hours ko. Sasama kayo sa rules ko rin talaga. Dapat maglagay ako ng, kung 12:00 tulog ko, dapat 11. Wala na akong hawakan ng cellphone. Ang ganda ng rules nyo, sir. Hindi ko pa ma-adapt yan eh. Sir Royce, dapat po sabay din yung crossing ng RSI sa 50. Oh, sir. Tama, Sir Royce. Part ng confluence ko, BB50, parang ganito kay Thanos, Infinity Stones. So, BB50, volume, syempre, volume pala muna. Ano to regardless na kung basic SNR mo, 3 touches, may left hand, may right hand, pero sa pinaka-execution ko, yan. Volume, BB50, MACD, tapos RSI. Yan. Tapos, huli, dahil 5 yung Infinity Stones prayers. Samahan nyo ng prayers. Yun yung mga confluence ko. Sir X, sir, pag may pag-asa yung umangat si BTC or abutin niya yung key level support niya at angat, ano daw? Saan yung CCC? Ano ba, sir, pag buy? Pag may pag-asa umangat si Bitcoin? Pag pataas? So, pag pataas, nababa na pala siya. Yung sinasabi ko. Na siya nag-a-attempt na talaga siya pababa Kasi para sa akin, yung ginawa niya kaninang madaling araw, yung dinump niya, parang ito yung sinabi niya na, oy, try ko nang basagin ng support. Try nga natin. Di ba? Ewan ko, gumagawa na ako ng storytelling sa charts ko Kasi the fact na yung support mo ito, 1, 2, bumasag. Tapos 3, 4, 5, 6, di ba? Walang sense na hindi niya babasagin para sa akin. So, ang goal mo na lang dito is volume. Di ba? Volume, di ba yung sinasabi ni Coach? SNR is king. Di ba? Tapos, oscillators is the queen. Di ba? Tapos, volume is kingmaker, di ba? So, para sa akin, yung SNR, sobrang ganda ng SNR. Ano yung magpapabaksak sa kanya? Siyempre, yung kingmaker, yung gagawa ng king. Sino yun? Volume. So, kung makakita ka ng volume dyan, yan, tulad nito, above 50 MA, nag-a-attempt na talaga siya. Yun ang para sa akin. Kasi kung 4 hours structured lang din, yan. May pag-asa pa talaga siyang ibaba Tapos hindi pa rin oversold si 4 hours. So may leg room pa siya para i-materialize na to. Ito yung immediate. So kung medyo kayo, kaso masasacrifice yung RRR nyo pag dito yung support nyo. Walang sense kung bakit dito yung RRR. Siguro sell on tranche, TP1. Dito, TP2. Yan, diba? Ganun din yung ginagawa kong technique. Pag na-entryan ko dito, tapos na ito yung TP1 ko, imumove ko na to. Stop profit na kagad. Para makakatulog na ako ng payapa. Tapos, kunyari, mag-materialize na ganyan, stop profit, gumawa ng lower high, nagtabo. Pag nakita ko bumutas na dito, imumove ko na dito yung entry price ko sa above nitong horizontal resistance. Kasi pag nag point of invalidation na yan,
butas to. Ayun. So, ina-attempt niya na. Yun yung sa akin. So, tanong, i-entryan ko ba siya? Sa akin hindi. Kasi nagla-live chart ako ngayon eh. Hindi ako nagpapapomo na. Ayan. Ayun o, diba? So, lumabas na siya. So, kung lumabas siya dito, 15 minutes to ha, lumabas siya dito. Diba? So, kailangan niya talagang market structure-wise, equal high, lower low, ay low lang siya eh. Equal high eh, low. So, pwede siya gumawa ng lower high. Diba? So, punta siya dito, baksak, pwedeng i-attempt dito, baba, baba. Diba? So, kung trader ka na, nagtitrade ka ng offshore, tago mo, 2.0. Pero I think, ang pinakamagandang stop loss sa akin, alam mo kung saan? Dito. Yun ang pinakamagandang stop loss na tago. Sabihin, point of invalidation mo, itong dalawang equal high. Diba? Kasi no sense eh, pag bumaba siya, offshore, bumaksak, pag dito, talagang, ibig sabihin, ina-attempt niya ng basagin pataas. Dito lang pag dito, offshore, pwede siyang humagip lang dito, tapos bumaba, safe ka pa rin, PSL mo. Di ba? Equal high. Yun. Ganun ako intindi ng mga pagtago ng stop loss. So ngayon, kung ito yung, teka, last na siguro to guys. Imbis na laway ko. Ngayon, kung dito yung, kunyari, entry ko, market order, dito yung stop loss ko above ng equal high. So ngayon, ang goal, syempre dapat 2.0, di ba? So kung ito yung TP1 mo, 1.43. Pwede ba to sa'yo? Kasi yung iba kinukuha niyo yung 1.4, 1.5, 1.6. Pero kung 2.0 ka talaga, system base, yan, 2.89. Kunyari dito, 2.0. Yan. Totoo sa'yo, willing na ako dyan. Yan. Diba? Safe to eh sa akin. Willing to risk na ako dito pag nahagip to. Yan ang sa akin. So, i-consult natin yung BB50. 4 hours. Yan. Diba? Pwede bumaba na dito si BB50. 4 hours. Yan. 1 day. Yun. Bababa. Diba? Puro pro trend ka ng shorting. 1 hour. Yan. Pwedeng gumanito lang. Yun. 15 minutes. Umpog nga lang. Yun. Yun. So, hindi talaga ako magbibili dito para sa akin. Kantay ako support, doon ako bibili. Kunyari, spot. Diba? Yun. Yun lang. Sir Pao. Sir, check ARB. Retest na ba ito? What you think? Masyadong malayo. Sige sir, last na to. Sa akin sir, nalalayuan ako dun sa trend line mo. Parang, ito ha. Pakita ko. Sige, last. Ano ba yung time frame mo? 4 hours. Sige. Imitate ko sir. Ang drawing. Imitate ko sir yung chinart mo ha. So, ang ginawa mo, December, saan ko kumuha? December 6, dito, yan. Diba? Dito ka nag-chart, diba sir? Ito yung trend line resistance mo. Kasi para sa akin, kung ito yung susukati mo, ano ba ito? Trade mo. Kasi kung ito yung trend line ko, ano ba ito? Trade mo? Ganito kalaki? Diba? Yun ang tanong ko sa sarili ko eh. Kasi kung ito yung iti-trade ko, ang lawak niya. So why not, ang alaman, gawan ko ng story, dito lang. Uptrend, di ba? So naked charting, maglagay ka dito. Kasi kung ito lang yung story ko, ito lang yung uptrend ko, yun o, meron ka nang mapaplat dito na trend line. Di ba? Matitrade mo na to. Diba? So, para sa akin, kung i-chart ko to, kukuha ako dito, yari dito, yan, support. Lagay ako ng bubong. Check natin to the left. Yan.
Tapos, check din natin tong horizontal. Kung nire-respect niya. Yan. Tapos, baba natin ang time frame. Yan. Sa akin, wala eh. Wala akong makitang trade dito. Yan, sir. Kasi, tapos na eh. Ito yung TRBO niya eh. Di ba? Yan. Ito yung TRBO niya. Yun sa akin. Bonus na lang po sir eh. Yung mga pag-akyat niya dito. So, kung tatanungin niyo ako, kung hahanapan ko to ng setup, wala eh. Wala akong makita. So, gusto ko munang hagipin niya dito sa support. Tapos doon siya maghanap. Kumbaga ibabalik niya dito. Kasi di ba bearish sentiment ako. So, sa akin, gusto ko puro bearish. Hindi ako maglolong. Yung iba ginagawa, kinukuha na to. Yan. Kasi horizontal to eh. Di ba? So kung horizontal mo siya dito, meron siya ditong reaction, binasag. Tapos meron siya ditong somehow reaction. So iba ginagawa dito hanggang dito sa support. Tapos 2.0, yan. Hindi tago dito sa second resistance mo. Diba? Yan. Yun ang ginagawa ng iba. Last chart na siguro to. Sir Pao, yes, in case ipasukin, bounce na. Tama. Yes, do grade B trend line. Tama. Months ka na maghihintay. Oh, sir, may forever dito eh. Nice. At least nakita ko approach mo, sir. Ayun lang. 1 hour na rin pala. Bukas na lang po siguro ulit. Mga same time, mga 2 o'clock. 2 to 3. Usually kasi ang window time ko 10 to 4. 10 a.m. to 4. So kung meron lang di kayo tanong, chat nyo lang ako. Currently kasi full time ako ngayon. So marami akong time. So yun. Culture of malasakit na lang din to. Para din sa community ni Mentor Medj. Kasi grabe tulong din sa akin ni Mentor Medj. Thank you. Sir, tagasan kayo? So ano ako sir sa Taguig. Leyte. Napunta na ako dyan. Tacloban, Katbalogan. Thank you. Happy holidays. Pasok ulit bukas. Oh, Tacloban. Nice. Chat nyo ako sir kung gusto nyo ano. Thank you. Bye-bye.